Magandang gabi po sa mga kapatid ko, mga katoto, si Toto Tirador po ito. Ang ating pag-usapan po sa ngayon ay follow-up sa yung nilabas ko kay Bong Revilla na hindi pa niya hindi pa niya sinasauli ang inutos sa kanya ng tawag dito, ng Sandigan Bayan na isauli ang 124,500,000 pesos. At bakit hindi niya sinasauli? Well, kung ako tanungin nyo, ay katigasan ng ulo yan. Nais niyang palabasin na talagang completely ay inosente siya. Pero hindi rin natin maiwasan na ang katotohanan sa 5 justices ng Sandigan Bayan, 2 po doon ay nagsabi na guilty siya. At ang 3 ay nagsabi na siya ay acquitted. At hindi rin natin po maiwasan ang katotohanan na hindi maniniwala yung 2 justice na pinurge o pineke yung kanyang perma sa sulat na naghihingi sa implementing agencies na ilipat ang mga pundo niya doon sa korporasyon, sa mga korporasyon ni Janet Napoles, at si Janet Napoles na ang magpapatupad ng kanyang mga proyekto bilang proyekto niya sa Senado. So yan po ang katotohanan. Ayaw maniwala kasi sa totoo lang, sabi ng dalawang justice, hindi mo na kailangan maging perfect o maging eksperto sa mga perma. Tingnan mo lang yung perma, ihambing mo lang yung perma ni Bong Revilla doon sa sulat na naghingi sa implementing agencies na ibigay ang pera ng mga 40 million, kuminsan 20 million, ibigay sa korporasyon ni Janet Napoles at bahala na si Janet Napoles magpapatupad ng kanyang proyekto. Ang perma niya na official, kinumpara, kahit tingnan mo, ay sa susunod natin na pag-vlog, ipapakita natin yan. So, makita mo talaga na pareho sa kanyang pirma pa rin. Kumbaga, sinabi niya yung kanyang pirma doon ay first, pero sa totoo lang, hindi na niniwala yung 2 justice. Sino ba yung 2 justice na nagsasabi na guilty siya? Bago ko sabihin kung sino, nais ko lang malaman ninyo na 5 judges po ang nagdesisyon sa kaso ni Bong Revilla. Bakit 5 judges? Kasi normal, dapat 3 judges lang. Nagkataon, sa 3 judges, ang 2 doon na si Justice Efren de la Cruz at saka si Justice Maria Teresa Dolores Estuesta Gomez or Gomez Estuesta ay nagsasabi na guilty si Bong Revilla. Ang pangatlong justice na si Geraldine Faith Econg na taga Cebu ay nagsasabi na hindi guilty si Bong Revilla. So by the way, si Geraldine Faith Econg lately ay na-appoint siya bilang presiding officer o hepe ng buong Sandigan Bayan. At ito po, kung ako tanongin nyo, ay premyo sa kanya ni Bongbong Marcos sa pagbasura ng mga kaso laban sa mga Marcos doon sa Sandigan Bayan. Yan po. So ngayon, ang isa pa na kumbaga, ang issue natin dito, bakit hindi sinasauli ni Bong? Gusto niya palabasin na siya ay hindi guilty. Okay. Pero ang katotohanan, sabi ko kanina, ulitin ko lang sa mga huling dumating na 5 judges, ang isang mga judge dyan na po, nung 3 judges muna ay si Efren de la Cruz, si Dolores Estuesta, Gomez Estuesta at saka si Geraldine Faith Econg na taga Cebu ay kumontra si Geraldine Faith Econg, sabi niya ay not guilty. So napilitan ngayon under the rules sa batas ng Sandigan Bayan kung dalawa lang, maglalagay ng 2 pang justice. So naraffle yung 2 justice, si Edgardo Caldona at saka si Justice Hidalgo. Yung bagong justice
ay pumirma na acquitted si Bong Revilla. Kung ano man, sa sunod na natin na episode pag-usapan. Sa ngayon, interested lamang ako sa sitwasyon na ang isa, tatlo silang main plunderer na kinasuhan dyan. Si Bong Revilla, kasama yung kanyang chief of staff na si Arman Cambe, kasama yung kanyang si Janet Lim na police, tatlo sila. Yung iba kasi testigo, dapat nga kasuhan sila ni Ben Horluy, si Merlin Sunyas, naging state witness sila. So anyway, ang ending, sabi ko nga ay acquitted si Bong Revilla. Pero yung pinakahuling utos sa ilalim ng desisyon ay nagsasabi na magbabayad sila lahat ng akusado na jointly. Ibig sabihin, sila lahat ay magbabayad ng 124,500,000 pesos. So para patunayan ko sa inyo, nais kong i-upload dito ngayon ang kopya ng desisyon ng Sandigan Bayan. Ito po. So nakita nyo na yan. Yan pong kopya ng desisyon. Palaki natin. So ngayon, para maniwala kay desisyon yan, daling ko kayo sa taas. So, Sandigan Bayan, People of the Philippines versus Bong Revilla, Ramon Bong Revilla Jr. Criminal case number SB-14-CRM-0240, plunder. O ay mga justices dyan na nagdesisyon ay sorry. Si Justice De La Cruz Efren, Justice Geraldine Faith Icong, Justice Edgardo Caldona, Justice Teresa Gomez Estuesta, at saka si Justice Hidalgo. Yan nakita niyo. Na-promulgate ito noong December 7, 2018. So nakita naman ninyo. Tapos, ang sumulat ay si Justice Icong, the decision. So dadalhin ko na lang kayo doon sa dulo. Okay? Ang pinaka-issue natin na dadalhin dito yung perma. Although maraming issue, yung perma. So ito yung dulo ng decision na. Wherefore, in light of the foregoing, judgment is hereby rendered finding Richard A. Cambe and Janet Lim Napoles guilty beyond reasonable doubt of the crime of plunder, defined and penalized under Section 2 of Republic Act number 7080, and are hereby sentenced to suffer the penalty of reclusion perpetua with perpetual absolute disqualification to hold any public office. For failure of the prosecution to establish beyond reasonable doubt that accused Ramon Bong Revilla Jr. received directly or indirectly the rebates, commission, and kickbacks from his PDAF. Ibig sabihin, kulang ebidensya. For failure of the prosecution to prove, to establish beyond reasonable doubt, ibig sabihin, kulang lang ebidensya. And to prove that Bong Revilla received directly or indirectly the rebates, commission, and kickbacks from his PDAF, the court cannot hold him liable for the crime of plunder. Accordingly, he is acquitted. So, yun nakalagay. Moreover, ito pinaka-importante ngayon sa ating pag-usapan. Moreover, in view of the discussion above and pursuant to Article 100 of the Revised Penal Code, accused are held solidarily and jointly liable to return to the National Treasury the amount of 124,500,000 pesos. Hindi ba klaro yan? So magtanong muna tayo, sino bang accused dito? Ang inutusan ay ang accused na magbayad. So accused are solidarily and jointly held liable to return to the National Treasury the amount of 124,500,000 pesos. So, anong ibig sabihin first ng solidarily at jointly na pagbabayad? Ibig sabihin, kahit sino sa kanila ay dapat magbayad ng 124,500,000. Ngayon, kung nakabayad ng isa sa kanila ng 124,500,000
ay irerefund na lang ng dalawa pang akusado kung sino man nagbayad. Hatiin nila sa tatlo itong 124 5,500,000 pesos. So sa 124, that is 40 million plus 1.5 1 million 41,500,000 pesos bawat isa sa kanila. So ganon po ang utos. Very clear ang utos na magbayad. Ang isa pang very clear ay hanggang ngayon ay hindi pa nagbabayad si Bong Revilla. So, bakit naman siya hindi nagbabayad? Makatarungan ba nagpapahalal siya bilang senador tapos hindi pa siya nagbabayad nung inuutos sa kanya pambayad? O bago ko ipagpatuloy, nais kong batiin sa umaga na pala si Rogelio Rosalin, watching from USA. Jerry Inchon, good evening, Engineer. God bless you. Fernando Rafael Fernandez Cuervo, listening from Logroño, La Rioja, España. Hence, a good Holy Week. Yes, kaya kailangan dapat mag-repent, no? Magpapako. Sa sunod, magpapako. Ihamon na natin si Bong Revilla magpapako sa krus. Tapos si Jerry Jeko, thank you po. God bless you. Mark S., ang problema, bakit nanalo yan si Bong Revilla, nakakainis ng ganyan election. So Tata Brilla Hinos, good evening po, boss at sa lahat. Okay. Joe Rem, good morning, Sir Doc Engineer Toto. Alex Ulin, good evening po. So, big sabihin kay Alex Ulin, good evening. May nasa ano siya, umaga na sa atin dito sa Pilipinas, good evening pa rin sa kanya. So, Laila Makino, hindi ko yan binoto noon. Huwag na natin tuloy boto, ikampanya po, hindi lang sapat po yung aksyon na huwag tayong bumoto sa kanya. Kailangan po bawat isa sa atin na nakikinig dito, the first duty, sana makiusap ako sa inyo, ay tawagan nyo ang lahat ninyong kamag-anak. Mga OFW karamihan ganitong oras, OFWs po nakikinig sa akin. Tawagan nyo po ang inyong mga kamag-anak. Sabihin sa kanila, hindi na kayo, mawawalan kayo ng gana magpadala ng pera sa kanila kung iboboto pa nila si Bong Revilla. So kailangan, hindi lang iboto, ikampanya din nila na huwag iboto. Kasi isama na lang nila dyan si Lito Lapid, si Erwin Tulfo, yung matatindi mga kawatan, sino pa, si Willie Revillame, sino pang nagnakaw diyang iba. Inalam muna na sa isip ko. Mamaya, titirahin natin mamaya yung iba. Si Renks lang, Justice for Percy Lapid. Ayun. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit. Loida Makino. Okay. So, bago ko itutuloy, nais kong ibabalik kayo sa ano ba ang meron. Kasi ang title ng case natin is pinatay ba ni Bantag si Attorney Richard Cambi na testigo, isa sa mga kinasuhan sa kasong plunder ni Bong Revilla? Ang tanong, kailan ba siya namatay? So, ang sagot diyan ay namatay siya noong April 8, 2021. So, COVID, kasagsagan ng COVID. So, ayon dito sa report ng AI sa akin, Artificial Intelligence, Attorney Richard Cambi passed away on April 8, 2021 due to a stroke while serving his sentence in the New Bilibid prison in Muntinlupa. He was brought to the hospital ng Muntinlupa earlier that day where he later died. His conviction was related to the pork barrel scam in which he was found guilty of plundering 124.5 million while working as a staff member for Senator Bong Revilla. Would you like to know? Anyway, so yan po ang tanungin natin, what time was Attorney Richard Cambi struck by stroke.
at the National Bilibid. So, ang topic natin dito, dinidiscuss ko yung utos kay Bong Revilla sa kay Arman Cambe at saka kay Janet Napoles na sila lahat ay magbabayad ng 124,500,000 pesos. Hindi na-report kung anong oras siya na stroke ko, no? So, ang report po official na stroke siya. Pero knowing no nangyari sa testigo kay June Villamor, testigo, hindi siya testigo kundi siya po ang itinuro na kumuha ng killer para patayin si Copper Silapid. Ay nireport din na stroke din siya, no? Si June Villamor. Yung pala, later on, nung salamat naman kay Bongbong Marcos, tag-utos siya na i-autopsy ulit yung si John Villamor. So, nag-autopsy ulit, ginawa ng autopsy ng NBI, hindi pa rin lumabas. Kinonfirm pa rin ng NBI na parang lihitimo na namatay sa stroke si John Villamor. Tapos, inutos pa rin yan ni Bong Marcos at hindi siya naniwala. Kaya inutos niya kay Boying Remulla. Si Boying Remulla, kinausap yung doktor ng mga patay. Si Doktora Raquel Fortun. Expert siya. Pinaka number 1 siya po na doktor patungkol sa mga patay. Pag alamin mo kung paano namatay ang patay. So, ayon sa kanya, inalam niya mga sitwasyon. At nag-conclude siya na hindi po stroke ang pagkapatay kay John Villamor, kundi sa pamamagitan ng pagsupot kay John Villamor. Nilagay ang supot na plastic sa ulo ni John Villamor at nawalan siya ninga. So, ang effect parang na-stroke ka. So, kung ganon, maaari ba nating sabihin na panahon ito ni Bantag kay John Villamor kasi si Bantag ang tinuturo namin na nagpapatay kay Percy Lapid. So panahon din ni Bantag, mas nauna namatay si Richard Cambe kumpara kay Percy Lapid. Si Richard Cambe namatay April 8, 2021. So nakaraang April lang anniversary niya na. So 4th anniversary niya nung nakaraang April 8. O ano ba yung 8? Sabado. Sabado bang April 8? Tingnan natin. Ito, April 8. Ang April 8 pala ay 2025, Martes. So, nakaraan, linggo. So, Martes. So, April 8, ngayon ay pang-4 na taon niya na namatay siya. So ngayon, alamin natin kung talaga bang si Bantag ba nagpatay kay, sinupot ba siya ni Bantag? Yan ang tanong diyan. Kasi kung sinupot, magtatanong tayo ngayon sa motibo. Ano bang motibo? Ang motibo po, diyan sa likod niyan, ay ganito. Gusto ni Bong Revilla na hindi na magsasalita pa si Attorney Richard Cambe. So, kung hindi siya magsasalita, hindi na malalaman ngayon kung ano ba talaga ang totoo sa nakwento sa likod ng pagpamimiki kuno, pag-purge kuno sa pirma ni Richard Cambe, ni Bong Revilla. So, yan ang tanong. Paano malalaman? Halimbawa, tanging si lamang po, bilang sanay na trial lawyer po ako, expert ako sa pag-assess sa mga testigo na anong gagawin. Ang testimonya titingnan natin sa testimonya ni Richard Cambe, nagsasabi siya na hindi daw niya pirma yung kanyang pirma doon at hindi rin pirma ni Bong Revilla yung nakalagay sa papel na pinasa doon sa Implementing Agency. Ibig sabihin, nagamit ni Bong Revilla si Richard Cambe pabor sa kanya. Kasi si Bong Revilla, gumamit siya ng
ahente ng National Bureau of Investigation na ibibigay natin mamaya. At nagkaroon siya ng pag-aaral o pagsusuri sa pirma na makikita doon sa endorsement letter na binigay sa implementing agency para ibigay kay Janet Napoles ang pera. At siya rin sumuri, ginamit niya rin ang mga pirma ko ni Bong at hinambing at hindi daw parehong pirma. So para ma-bolster yung findings o report ng National Bureau of Investigation na mga na handwriting expert, ay pinasalita niya rin si Camby na nagsalita na hindi alam niya ang pirma ni Bongbong Revilla at alam niya na hindi pirma ni Bong Revilla yung nakalagay sa endorsement letters. Yan po ang sitwasyon. So ngayon, ibig sabihin, mahalaga ba yun? Yung statement ni Camby? Sobrang halaga, napakahalaga po. Bakit po? Kasi kung bumaliktad si Camby at sasabihin niya, hindi totoo yung sinabi ko na hindi pirma ni Bong Revilla yan. Nakita ko si Bong Revilla na siya mismo pumirma nun. Patay. Mabaliktad ngayon yung tinatawag na may possibility na mabaliktad yung acquittal ni Bong Revilla sa plunder. Ganon po yun. So, ibig sabihin, simple lamang po, without question, napakahalaga po kapag magsalita ng totoo si Camby, Attorney Camby, ay mayayari si Bong Revilla. So, para hindi na siya magsalita, sinamantala po, ako, picture ko lang ito hindi ko sinasabi na si Bantag na papatay. Pwedeng sabihin na sinamantala na lang ang COVID para patayin si Camby na palabasin na namatay siya sa COVID sana. Pero ang problema, ni-report nila na namatay doon sa stroke. O, maniwala ba kayo stroke? Knowing the style mga strokes din na sa panahon ni Bantag, ang mga tao diyan sa mga nabilanggo namamatay po sa pamamagitan ng paglagay ng plastic sa ulo. O, Pastor Rodi Rabi, di ba? So, wala na pong naniniwala diyan. Lalo pat si Bantag ang nandoon. So, ibig sabihin, ay mas maniwala pa ko ngayon na may motibo diyan at si Bong Revilla at si Bantag nag-usap diyan na kailangan mamatay si Camby. Kasi oras na magsalita ng katotohanan si Camby, ay wala na. Tigok na si Bong Revilla. Okay? So, ganun lang ho kasimple. So, ngayon, kung magsalita si Camby, at ano ngayon, pwede pa ba siya masintensyahan si Bong? Pwede ba siya kasuhan ulit? Actually, ang humaharang dyan, ang double jeopardy law. Hindi pwedeng kasuhan ulit ng plunder si Bong Revilla. Pero anong gagawin? Kakasuhan siya ng ibang kaso. Ano yun? Perjury sa pagsisinungaling. So, pagsisinungaling naman ang gagamitin laban kay Bong Revilla. At dahil sa pagsisinungaling niya, kumita siya ng 100 plus, plunder pa rin, pero bagong facts of the case na. So, wala nang tinatawag na double jeopardy. So, ang pundasyon ngayon ng kaso na bagong plunder na pwedeng gagawin, nagkamal siya ng salapi na 124,500,000 pesos. Napatunayan naman na yung 124 million ay nakuha sa PDAP funds niya. Ang hindi lang napatunayan kasi sabi nung kakampi niyang judge ay kung pirma ba ni Bong Revilla yung endorsement letter o hindi. So ngayon dahil magsasalita na si Camby na pirma talaga ni Bong Revilla yon, ay makakasuhan ngayon si Bong Revilla ng perjury, pero gamit ang perjury at ilang beses siya nag-perjury sa bawat dokumento. So, series of crimes din that resulted in the income or profit of 124,500,000 pesos. So, alam niya ng mga abogado na nakikinig sa akin. So, pwede pa rin siyang kasuhan ulit ng bagong plunder. Despite the fact na merong double jeopardy na posibleng masasagasaan. So, ngayon, para maniwala kayo sa akin, iangat ko po ang dito sa page 85 kung saan nagsimula po yung testimonya ni Arman Camby. Basahin natin.
Page 89, 88, 87. Ito, Arman Cambe, ha? Basahin natin sabay-sabay ang testimonya ni Arman Cambe. Yan. Siguro naman, palakihin ko pa ulit. Palakihin pa natin. Hindi naman kasi palitin ko lang ng konti. So, yan po ang testimonya niya. Richard A. Cambe, one of the accused in this case, testified on his behalf. He is a lawyer by profession. Cambe testified that he was employed as Director 3 of the Office of Senator Ramon Bong Revilla Jr. Huwag na natin dyan, mga background lang yan. Dito tayo sa laman ng kanyang testimonya patungkol sa pagnanakaw ng plunder. Sabi niya, when these controversies are faced, Cambe wrote a letter to then Department of Justice Secretary Leila de Lima saying that he was not involved in this plunder. Cambe also wrote a letter to COA chairperson denying participation in all these transactions or having signed documents or authorized anybody to sign for or on his behalf. So sinabi niya na wala siyang pinirmahan kahit anuman na papel na may kinalaman po sa plunder na yun. Sinabi niya ni Cambe that hindi rin niya alam na may binigyan si Revilla ng authority para pumirma sa Memorandum of Agreement na may petsa na September 16, 2009. To be legally designated, there should be a memo or letters. Dapat daw nag-memo. Wala naman daw siya natanggap na memo galing kay Revilla. Kaya, basically, sinasabi niya, hindi siya aware, hindi rin siya pumirma sa Memorandum of Agreement. Yan ang sabi ni Richard Cambe. Sinabi pa rin ni Cambe na hindi niya kilala si Gondelina Amata na President ng National Livelihood Development Corporation. Actually, itong National Livelihood Development Corporation, ito yung isa sa korporasyon ni Janet Napoles. Ginamit lang ang pangalan ni Gondelina Amata bilang presidente kunwari. Hindi raw pumirma si Richard Cambe na kahit anong dokumento na may kinalaman kay Gondelina Amata. At hindi rin siya nagpakita sa notary public para pirmahan yung tinatawag na Memorandum of Agreement. So, nung tinanong na siya sa mga pinakita sa kanyang dokumento, so nung nakita din ni Richard Cambe yung dokumento, sinabi niya, ngayon ko lang nakita ito na may project proposal para sa may sinasabi ROCS 0904953. So tingnan natin ang footnote 128. Okay. And he never signed at hindi doon siya pumirma doon. Okay. Next, sinabi rin ni Richard Cambe na yung report yung report na tinatawag na ROCS 0904953 ay kasama sa liquidation report ng sinasabing ROCS. Ano ba yung liquidation report? Yung liquidation report po, yan po dokumento na magpapatunay na napunta sa tama yung pera. Okay? So next, sinabi nito, number 3, sa patungkol naman sa exhibits na binabanggit na minarkahan na 5 Cambe at 6 Cambe, sinabi ni Richard Cambe na hindi siya member ng Agrikultura para sa Magbubukid Foundation. Ano ba ito? Ito po yung isa na namang korporasyon ni Janet Napoles na ginagamit niya. Sinabi ni Richard Cambe, hindi siya kasapi ng foundation na yan. Tapos, number 4, sinabi rin ni Richard Cambe at hindi siya ang pumirma sa Exhibit 42 Cambe na nagpapita na may pirma ni Bong Revilla at sinabi niya hindi daw pirma ni Bong Revilla yun. Kita mo ang laki ng tulong ni Cambe para ma-absuelto si Bong Revilla. Sinabi ni Attorney Richard Cambe na hindi daw pirma ni Bong Revilla yung meron doon. So, sunod, ay nag-uusap sila. Sige, ganito na ang agreement natin na sinabi ni Cambe na hindi daw siya, tinanggap na rin ng
prosecution o sa ombudsman, kasi ombudsman ang abogado, ang piskal. Tinanggap na rin nila yung mga lahat ng dokumento pinakita kay Cambe 1 to 16 ay hindi pinirma ni Attorney Richard Cambe. Tapos sinabi rin dito, tinanggap na rin nila yung proposition na hindi niya kilala yung mga pangalan ng tao na nababanggit doon sa PDAP at saka sa dokumento at sa Memorandum of Agreement. So lahat, basically, sinabi ni Richard Cambe, Attorney Cambe, na hindi niya kilala yung mga tao na nababanggit sa mga papel na ginamit sa PDAP, sa MOA or Memorandum of Agreement at saka ibang papel pa. At sinabi rin ni Attorney Cambe na hindi niya kilala at hindi siya pumunta sa notaryo publiko. Ibig sabihin, peke yung pirma daw niya, hindi daw niya pirma yon yung ninonotaryohan. So, next, sabi niya, hindi niya siya nakatanggap na kahit magkano pera mula kay Ben Harloy, kay Merlin Sula, tsaka Merlin Sunyas, o kahit sa ang NGO man nga na ni Janet Napoles. Sinabi niya pa na hindi daw siya nakatanggap ng memo o notice o endorsement letter mula kay Revilla or sa pamamagitan ng kanyang opisina. Hindi daw siya nakatanggap ng sulat na inutusan siya na i-represent niya. Tatayo siya para kay Senator Revilla. So number 7, sinabi ni Attorney Cambe na yung pirma ni Revilla na nakikita sa endorsement letters ay hindi pirma ni Revilla. So itong statement number 7 po ay nakatulong sa depensa ni Bong Revilla na yung mga pirma niya sa endorsement letter kuno ay forged, fake. Naku, maniwala ba kayo? Ikaw, Pastor Rodi Rabi, naniwala ka ba? Oh. So kailangan talaga imbestigahan ulit ang kasong ito, i-open ito. Kaya sa tingin ko mag-isa-isa tayo, mag-file tayo ng magkukuha ko ng mga dokumento nito at sa tingin ko dapat i-reopen ang mga kasong ito pati kay Jinggoy. So ngayon, ito number 8 naman tayo. Sinabi naman ni Cambe na familiar daw siya sa pirma ni Revilla. Kilala niya yung pirma ni Revilla kasi nakita na daw niya ito pumirma ng ilang okasyon. At nakatrabaho niya ilang taon na rin. Ayon kay Revilla, nakatrabaho niya 15 years. At nagsumite si Attorney Cambe at si Revilla ng mga Xerox copies ng mga dokumento na kini-question na peke ang pirma ni Bong Revilla. Tapos number 10, ang mga dokumentong yan na sinabit sa forensic examination ay photocopy lamang. Bakit hindi original ang binigay? So ito pa yung isa sa dahilan kung bakit kinukontra na mga nagsasabi na guilty si Bong Revilla na mali. Ang ibinigay kay Attorney Desiderio Pague tsaka Attorney Rogelio Azores namang ng NBI na siya nag-examine ng pirma na nagsabi na hindi daw pirma ni Bong. Itong sinabi, mga dokumento na pinatingnan na pirma ni Bong Revilla ay mga Xerox din. So hindi pwede yun. Dapat original na pirma. Original na pirma sa papel. So number 11, sinabi ni Richard Cambe na yung forensic experts na yun, si Attorney Pague at si Attorney Azores, so the forensic experts inamin nila na ang expert nagsasabi na peke ang pirma ni Cambe at peke ang pirma ni Revilla sa mga papel na yun, sa endorsement at lahat ng papel ginamit sa pagpalabas ng pera. So number 12, na hindi rin daw si Cambe ang may-ari ng anumang mga pagpalabas CTC certified true copy from Quezon City na Memorandum of Agreement. So, as to the offer of stipulations dated April 9, 2018, April 8 siya namatay. April 9, 2018, nagpresenta pa siya ng ebidensya. The prosecution, pero 2018 yan, that is 3 years earlier. The prosecution stipulated only as to Exhibit 22, thus Cambe referred to in number 12 of the offer. So Cambe further testified that he wrote COA Commissioner Grace Pulido Tan on December 2, 2013 because the COA failed to take his side or make a regular or special audit. Anyway, hindi na importante yan sa ating diskusyon. So ladies and gentlemen, napakaklaro po na nanalo si Bong Revilla
dahil sa testimonya primarily ni Attorney Richard Camby. Na nagsasabi si Attorney Richard Camby na hindi pirma ni Bong Revilla ang nakikitang pirma na kuno kay Bong Revilla na nagre-request o humihiling sa mga implementing agencies na ilipat sa korporasyon ni Janet Napoles ang pera. At ang lahat dito na pera umabot po ayon sa akusasyon ng ombudsman, umabot po ng 220 plus million pesos. Ganun po. So, very clear very clear ang papel. Very clear na kung nagsabi lamang si Camby na nakita niya si Bong Revilla na pumirma sa mga endorsement letters, tapos ang bahay tae ni Bong Revilla. Ang tanong ngayon, sige pag-usapan natin sa sunod kung may chance pa ba yun na ibabubuhayin. Ang sa akin lamang ay pinipresenta ko lamang ito bilang isang pong paghiling sa inyo na huwag niyong iboto si Bong Revilla. Please lang, like and subscribe kayo. Tapos pakipasa niyo po lahat-lahat ito kasi ngayon lamang ako nag-live kasi marami pa akong trabaho na ginawa kanina, hanap buhay. So ngayon, ang tanong natin ngayon, kasi ni-report, tingnan natin sa report. Buksan natin ang report. Na si Camby ay namatay. Tingnan natin. Basahin natin ang balita na nilabas. So, basahin natin ang balita na nilabas ng Rappler. Mas mataas ang tiwala ko sa Rappler. Ay palangga. Andito ang asawa ko na maganda sa harap ko. Hindi, malapit na po. Ito po yung balita na nung namatay si Camby. Richard Camby convicted in Villa Plunder case dies in Bilibid. Yan siya. Tingnan natin, pakinggan natin sandali. Lawyer Richard Camby, Senator Bong Revilla's former staff who was convicted for plunder in the pork barrel scam, died inside the New Bilibid prison. Justice Secretary Menardo Guevara confirms this to the media Thursday, April 8. Camby suffered a stroke and died at the hospital ng Muntinlupa. Before he died, Camby was serving a sentence of up to 40 years for plunder. He was found guilty in December 2018 of plundering 124.5 million pesos worth of taxpayers' funds while he was a staff of Revilla in the Senate. Revilla was acquitted by a controversial split vote of 3-2 by the anti-graft court Sandigan Bayan Special First Division. Camby died without a resolution to his appeal at the Supreme Court. Yan, kawawa naman. Pero hindi na ako naawa sa kanya kasi bakit hindi niya pinaglaban yung kanyang pagiging abogado? Dapat dinipensahan niya ang kanyang pagiging abogado. Na talagang piniki sa pamamagitan ng pagsabi na talagang piniki ni Jerry Kwan na talagang si Bong Revilla ang pumirma nun. So, according to Bureau of Corrections spokesperson, si Gabby Chaklag, ay familiar naman sa akin itong pangalan ni Gabby Chaklag. Chaklag, ito yung tao ni Bantag. Attorney Richard Camby suffered a stroke and died at the hospital of Manila this evening. Guevara told reporters in a message late Thursday night, April 8. He was brought to the hospital of Manila this afternoon. Then, the said hospital reported that the PDL expired past 6 p.m. today. Chaklag told reporters. His next of kin has been informed and they requested that their privacy be respected. So we can only confirm that he died of stroke. Initial investigation only shows no signs of foul play. So iyan na sinasabi.
Si Chuck lang din ito ang nagsabi dati na walang foul play sa pagkamatay ni John Villamor. Na later on, napatunayan na mayroong tinatawag na foul play na nangyari. So, Camby was serving a sentence of up to 40 years for plunder after he was found guilty on December 7, 2018 of plundering 124.5 million worth of taxpayers' funds while he was a staff of Revilla in the Senate. Revilla was acquitted by a controversial split vote of 3-2 by the Anti-Graft Court, Sandigan Bayan Special First Division. Camby died without a resolution to his appeal at the Supreme Court. Up to the last days of trial, Camby swore he never knew whistleblower Binhor Loy. Loy was the star witness in the entire pork barrel scam case, where Revilla and former Senators Jingo Estrada and Juan Ponce Enrile were accused of pocketing hundreds of millions of kickbacks from their pork barrel that they funneled through the fake non-governmental organizations of businesswoman Janet Lim Napoles. Napoles was convicted alongside Camby in the Revilla case. As he walked out of Sandigan Bayan, a convicted man, a crying wife by his side, Camby maintained a stoic face, trying to quietly leave the court. His former boss, Revilla, was swarmed by media in a victorious march to the back entrance of the Sandigan Bayan on his way home to Cavite, where a welcome party was waiting. Sabi naman ni Justice Efren de la Cruz na siyang nagpirma ng desisyon na guilty si Bong Revilla. Itong sabi ni Justice Efren de la Cruz. I find it hard to believe that this scam of such magnitude was confined only within the realm of Napoles and Camby, to the exclusion of Revilla, said the strong dissent of First Division Chairman Justice Efren de la Cruz, whose ponente was turned into a dissent after 3 of his colleagues won the special vote. De la Cruz, who handled the case from the start, said, for Napoles and Camby to infiltrate the money, they needed Revilla. It is ludicrous that Revilla would casually exercise a lofty power gratis while leaving Napoles and Camby, who he has no blood relation or other affiliation of equally strong degree, to reap the benefits. Run, but De La Cruz lost. When trial wrapped in August 2018, Rappler had a chance to speak briefly with Camby inside the courtroom, where we asked if he was nervous that he might be the one to fall. Sagot ni Camby, no, hindi ako kabado. So bago ito magsentensya, hindi daw siya kabado. He told this reporter I mean, he didn't have the kind of money that Loy claimed he delivered to him. So in fact, noong gusto nilang i-freeze ko, ayaw ng bangko. I-freeze, bakit? Kasi panay utang ang aking In fact, utang daw siya. Ang asawa pa, bank reprise. Why? Because all I had were puro debts daw, puro utang daw kanyang So in the course of the trial, Camby had to lawyer for himself while Revilla had a battery of lawyers from multiple firms. Eventually, Camby got his cousin to lawyer for him. How Revilla got away from the plunder charge. Camby's signatures appeared on the damning documents discovered by the Ombudsman prosecution, but some of Revilla's signatures appeared too. However, Revilla managed to find a handwriting expert to say in court that his signatures were forged. The forgery defense was what acquitted Revilla. What was unrefuted, however, was Revilla's unexplained wealth. Oo, unexplained wealth. Dapat kinasuhan siya ng unexplained wealth. Siguro sa sampahan, dapat gawan ko ng paraan paano masampahan ng unexplained wealth ito. Because by 2010, the Revilla bank accounts accumulated a total of 170 million when he only declared 81.16 million in cash and investments in his statements of assets, liabilities, and net worth result-in for that year. This was glossed over by the 3 majority justices, Geraldine Faith Icong, Edgardo Caldona, and Georgina Hidalgo. Yun, Georgina pala pangalan niya. Said the second dissenting Justice Maria Teresa Dolores Gomez Estuesta. Revilla simply wallowed in his own defense of denial and forgery. Why should the majority opinion now take courage for him? Said Estuesta. One need
only turned a discerning eye and looked the other way. He said, the Sandigan Bayan decision ordered the return of 124.5 million to the National Treasury, but did not specify who must return it. Ombudsman prosecutors filed pleadings after the verdict to make Revilla return it, but that is still unresolved and the money is still unreturned. Revilla went on to win a spot in the 2019 midterm senatorial election. So nanalo siya, budos-budos pa nga siya eh. So, ito, how, Revilla, pakinggan natin yung explain ng, pag-explain ng Rappler. Any reaction po, ma'am? Ma'am, would you want to say words po, ma'am? Ma'am, nag-usap ba kayo ni Senator Revilla, Ang tinatanong nito ng Rappler, si Mrs. Cambe, at saka si Cambe umiiyak. sir? This is Richard Cambe, the staff of former Senator Bong Revilla. Anti-Graft Court Sandigan Bayan says Cambe colluded with businesswoman Janet Napoles from 2006 to 2010 to plunder 124.5 million pesos from public funds. Three out of 5 judges of the Graft Court says Cambe pulled it off without his boss Revilla ever knowing anything. Revilla is now free as his underling heads to the New Bilibid prison for a maximum jail time of 40 years. This is how Revilla got away from the plunder charge. The prosecution uncovered an extensive paper trail of letters showing Revilla requested the Budget Department to release discretionary funds to Napoles NGOs. The letters would have been enough to pin down the former senator. But Revilla managed to find Desiderio Pagi, a handwriting expert from the National Bureau of Yan ang mga perma Investigation. ni Revilla. Tingnan Pagi's nyo nga. testimony, the Stop signatures ko muna were to. forged. O kayo ang mag-judge. Ang sinasabing fake. Saan ba ito? Ito din mga forged. Tingnan natin. Ito mga forged. The judge's decision to acquit relied greatly on this forgery argument. Associate Justice Efren de la Cruz doubts the integrity of Pagi. The expert admitted in court that he once signed a report he believed to be untrue just to please a higher official. Pagi's examination also relied on photocopied endorsement letters. De la Cruz said he found Attorney Pagi's method unacceptable, but he is outvoted by 3 members of the division. Justices Geraldine Faith Econg, Yan si Geraldine Pitt Eco. Edgardo Caldona, and Justice Georgina Hidalgo. Commission and Audit Commissioner Arcadio Cuenco wrote Revilla in July 2011 to verify if he had indeed authorized the NGO Kailan ba ito sumulat? Balikan ito. Importante ito. Dona and Justice Georgina Hidalgo. Commission and Audit Commissioner Arcadio Cuenco wrote Revilla in July 2011 Oo, 2011. 2011 hanggang 2012, nagnakaw pa siya. So, 2011 sa sinulatan, nagtatanong kung pirma niya to o hindi. So, ibig sabihin, alam na ni Bong Revilla kung totoong fake ang kanyang pirma. Dapat ng 2011, kung sinulatan lamang siya ng 2011, dapat may ginawa na siyang hakbang na mga fake pa ng pirma niya. to verify if he had indeed authorized the NGOs to use his pork barrel. Revilla confirmed, but he also asked why COA was interested Yun ang pirma pala ni Revilla eh. Ano ba ito? Justice Pete Eco, bakit hindi nyo ginamit itong ebidensyang ito? Na umamin naman pala si Bong Revilla na siya nagpapirma ng Memorandum of Agreement. So kung siya, ibig sabihin, guilty si Bong Revilla. O bakit ngayon sa decision mo, sinabi mo na fake dahil lamang sa faking pirma? Kasi ang pirma, kasama doon sa pirma, yung pagbibigay ng authority kay Cambe na pumirma si Cambe para sa Memorandum of Agreement. Pero dito, umamin na si Revilla na siya ay inaprubahan niya yung Memorandum of Agreement. Maaaring direkta sa kanyang pirma o di kaya sa pirma ng ibang tao. to know. He asked for the copy of the investigation results.
After that, Revilla no longer corresponded with COA. Hmm. Justice De La Cruz asks, if the signature on the confirmation was truly forged, shouldn't Revilla have notified COA after verification efforts? Di ba? Nung na yun, nagkaroon ng efforts na verify ng 2011 na may peke. Dapat ang ginawa ni Revilla, sumulat siya sa COA at magsampa ng reklamo na piniki ang pirma niya. Hindi niya ginawa. Ibig sabihin sa kanya yun. Revilla also sent a letter to TLRC Director Antonio Ortiz, authorizing Cambe as the point person to his pork barrel. Given all this, Justice De La Cruz said he finds it extremely hard to believe that this scam of such magnitude was confined only within the realm of Napoles and Cambe to the exclusion of Revilla. De La Cruz also did not see eye to eye with the other judges on the recantation of witness Marina Sula. The three judges gave a lot of Si Maria Sula, binayaran ito na bumaliktad na testigo. weight to the recantation, only one of the three witnesses of the defense team. Sula said she saw Ben Herloy forge the signatures of Revilla on the endorsement letter. Ito ang ginagawa para palabasin si Ben Horloy ng pirma. Nameke ng pirma ni Bong Revilla. Napaka-unbelievable naman. Unbelievable. Justice De La Cruz doubted the recantation, saying that the original testimony years ago was detailed and specific, while the recantation was so plain and casual. The recantation was a sham, Justice De La Cruz declared. For the majority, the forgery and the recantation shattered the prosecution evidence, except for one. The Anti-Money Laundering Council or AMLAC found that from 2006 to 2010, a total of 87.6 million pesos were deposited to several accounts of the Revilla family. The dates show the deposits were always made within 30 days from the time Loy gave the kickbacks to Richard Cambe. There's also 27.7 million peso deposit into the account of Nature Concepts Development and Realty Corporation at a time that the company had no operations at all. The company is controlled by Revilla's wife, Lani Mercado. All the deposits total 170.9 million pesos. Ibig sabihin pala, dapat i-sentensyan din si Lani Mercado. Kakonsaba siya ni Bong Revilla. Kasi siya ang nagdeposito ng kinita na pera. So, ang total ng pera nila sa lahat ng bangko ay 170,981. Pero ang nilista lamang sa SALN ay 81,164 pesos and 51 centavos. So, napakalaking depekta. So, kaya ito gagamitin kong ebidensya na to, hagilapin ko at magsampa ako ng unexplained wealth. By 2010, Revilla only declared 81.16 million for that year in his SALN. For Justice De La Cruz and fellow dissenter Justice Maria Teresa Dolores Gomez Estoesta, this is a clear proof of unexplained wealth. Judge Estoesta, in her dissenting opinion, said it was one piece of unrefuted evidence that the three majority justices glozed over. The majority decision says that this is purely circumstantial, adding that the company is a separate juridical entity from the person who controls it. In her strongly worded dissent, Judge Estoesta said the accused never attempted to debunk the AMLAC findings. Estoesta added, why are the three majority justices now taking up the cudgels for Revilla? Very clear ito. Sinabi ni Justice Maria Teresa Dolores Gomez Estoesta na isa sa pumirma na dapat guilty si Bong Revilla, na yung kasamahan niyang justice, bakit hindi man lang tiningnan ang katotohanan na hindi man lang nagbigay ng ebidensya kontra sa AMLAC na ebidensya si Bong Revilla. Kasi nakita naman natin kanina, sinabi ng AMLAC na nakapag-deposito ng total ng 170 million sa account ni Bong Revilla na wala man lang kinita. Palpak naman mga pelikula niya, puro naman mga tumba sa takilya. So ito, sapat na sana ito na mag-guilty sa kay Bong Revilla. So with that, I am now thinking na magsampa ng kaso sa tatlong justice na pumirma na acquitted si Bong Revilla at gagamitin ko ito. The majority decision ordered the return of 124.5 million pesos but did not categorically state who must return it. Revilla is again running for the Senate in 2019. There's a big possibility he'll be back in the same office,
that was instrumental in the plunder of millions of Nagdadasal din pala taxpayers' money. magnanakaw. Pasensya ka na, Bong. Sa ebidensya nakita ko, nagnakaw ka talaga. Pasensya ka na. Magkaibigan tayo pero our friendship stops right there. Not to the extent of selling our country. So on Friday, April 9, nung namatay, pagkatapos isang araw namatay si Cambe, ay nagpadala ng condolence message si Revilla sa mga pamilya ni Cambe na sinasabi, he served more than 10 years with my father and just about the same time in my office. I pray that we extend his family and loved ones their privacy for them to grieve. Ang aming taimtim na panalangin at lubos na pakikiramay sa kanyang mga naiwan. Pupunta ba kaya sa langit ito, yung kaluluwa ni Richard Cambe? Alam kong na-guilty siya. Actually, guilty naman talaga siya kasi nagpagamit siya kay Bong Revilla. So, hindi siya makakapunta sa langit. Yan lamang po ang aking masasabi dito. So, ano pa ngayon ang ating pag-usapan? So, kayo ba? Tulungan niyo ako sa pagkampanya na huwag na iboto ito. O Mr. Frederick Iloro, good morning, Idol Attorney Toto Kausing. The best, good health, and God bless. Salamat po. At Holy Week na ngayon, at kailangan mag-reflect tayo na kung anong dapat na gagawin na maka-Diyos, susundin natin. Si Day, yung mga congressman, contractor, di ba, kung tuusin, patok sa plunder. Yes, patok sa plunder yon. Di ba, Pastor Rudy Rabi? So, si Valerie Serna, magandang umaga. Si Adel Sirof, paano di mananalo si Budots? Di ba, lawyer niya si Garcia? So, ranks lang, do not vote. Tolfos, Villar, Cayetano, Aimee, Revilla, Lapid, Tolentino, Revillame, Bato, Bongo, and all Duterte's candidates. Tapos ranks lang, justice for Percy Lapid. So ngayon, i-tackle ko ngayon ang katotohanan kung bakit tinitingnan ko si Bantag ang nagpapatay. Naalala niyo yung si Jun Villamor na sinugo or inutosan na Sputnik gang Lord na si Aldrin, yung nakalimutan ko pangalan. Anyway, mamaya maalala ko 'yan. Na siya ang binigyan ng mission na maghanap ng killer at ang nakita nga si Joel Escorial. At tinawagan ni John Villamor muna yung kasama niya, kababata niya na nagbilanggo dun sa Taguig, sa City Jail, na si Christopher Bacoto. So, Aldrin Micosa Galicia. Si Aldrin Micosa Galicia, ang Lord na mga Sputnik Sige-Sigigang at member nila si John Villamor. At itong humaghanap ng killer. At ngayon, dahil natakot sila at tumuga na si Joel Escorial, natakot sila ngayon na ituturo kung sino ang kumuha kay Joel Escorial. So pinatay nila si John Villamor sa pamamagitan ng pagpapalabas na na-stroke. So na-stroke din si Richard Cambe. So kung na-stroke siya, pinapalabas ngayon the same manner ng pagkapatay. Kung the same, may posibilidad na pinapatay ni Bantag si Richard Cambe para matanggalan ng ebidensya na maituturo si Bong Revilla ay hindi totoong fake ang signature niya. Kasi si Cambe ang pinakamatibay na ebidensya na magsasalita na nakita niya na pumirma si Bong Revilla sa mga endorsement letters papunta sa implementing agencies para sasabihan na ibigay kay Janet Napoles na korporasyon ang pera ng kanyang PDAF. So hanggang dyan lamang tayo po at magandang umaga po sa inyo lahat. At bago tayo lumabas, nais ko muna tugtugin dito ang kantang Binuo Ko po. Binuo ko ng kanta na nanggaling sa
Ayuda ang title ng kanta kong ito. By the way, itugtugin ko ulit ito, iklaro ko, pipinuhin ko, at i-upload ko po sa Spotify para pwede nyo ma-download na maganda. May pag-asa pa ba itong bayan natin? Ayuda rito, ayuda ron, ginagamit pambili ng buto. Kunwari pa'y gawing legal, sinama pa sa batas, kapalit ng PhilHealth at programang pangkabuhayan. Kapalit ng programang sakahan, programang pangindustriya, programang panggagawa, programang sa lahat. Flood control dito, flood control doon, na binupulsa lang ng mga buaya. Nang bumagyo, lubog ang buong Bicol. Bumaharin sa Batangas, sa distrito ni Jervil Luistro. Pariho lang sila ni Saldico, sinasamba si Speaker Romualdez. Kung gusto mo ang pagbabago'y sigurado, bumuto ng lahat ng kandidatong bago. Bubayang magiliw, ang mamatay ay para sa'yo. Tara na mga kabataan, kayo ang pag-asa ng bayan. Ahangin, sana'y mabago natin. Ha, 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 ha. Tatapos na. Okay? So yan po yung kanta Ayuda natin pa na more. paborito ko. Na binuo ko po ng kantang yan para ito sa ating programa. At bago ako umalis, nais kong babatiin si Romel Bengson. Nagsasabi, Tirador Doktor, Engineer Atty. Toto Causi, simple logic lang. Inutusan siya, balik ang pera, di guilty din siya. Tama! Kaya, ang topic ko ngayon, malamang si Bantag ang papatay kay Attorney Richard Cambe. Sino si Richard Cambe? Si Attorney Richard Cambe ay ang itinuturo ni Bong Revilla na namiki ng pirma niya para ipadala doon sa implementing agency ng gobyerno na uutusan na ibigay kay Janet Napoles ang pera na. Ngayon, hindi daw pirma ni Bong Revilla yun. Pirma daw ng kanyang abogado ni Attorney Richard Cambe. Kawawa naman, namatay naman yung panyero ko. Pero sigurado ako nung namatay siya, hindi siya makapunta sa langit. Kasi nga, may nakita kong kwento, may kinita rin siya kahit papano eh. Okay? So, pakipasa mo ito para makarating kay Bong Revilla. Pinapakiusapan ko lang siya. Susuportahan ko siya, kakampanya ko sa kanya kung isauli niya ang 124 million na pinapasauli ng Sandigan Bayan. Ganun lamang po ang aking masasabi.
At abangan natin, magagawa pa ako ng follow-up na istorya tungkol kay Bong Revilla. Okay? Magandang umaga, Bong Revilla!